Ayan, magandang hapon po sa ating lahat. My name is Deo Balbuena. Diwata Pares. Kilala po ako bilang isang Diwata Pares. Nandito po kami para mag-file po ng COC para po sa vendor party list at isa po ako. So, fast forward natin or to make long story short. Si Diwata Pares bilang sikat celebrity internet celebrity sa internet, sa Facebook at sa YouTube. Tumatakbo bilang what do you call this? Vending party list. Hindi ko siya maintindihan. Ano yung sa mga gatong bagay? Ganito na ba kababa ang ating standard sa mga pagiging sa politika natin kahit sino lang tumatakbo? Hindi ko sabihin na maliit si Diwata, di ba? Pero, I mean, itsura nila, yung background niya as a vendor. Alam mo na, sabihin natin vendor, sabihin natin ganyan. Tapos, tatakbo ng party list para mag-govern ng batas, di ba? Panoorin mo natin. Sa mga nominado, so maraming salamat po at magandang hapon ulit sa ating lahat. So ayan, ang vendor party list po ay ito po ay samahan ng bawat maninindang Pilipino na alam ko po na marami ng party list pero ang vendors... So, party list siya ng mga vendors. Vendors, pero ang nasa likod is hindi naman talaga vendors, yung mga trapo. Kasi, let's make it, sabihin natin talaga real talk. Yung mga ganito, si Diwata lang ginagawa nilang harap, muka ng party list para sa background. Alam mo yun, may pasa or represent sa kanila. Pero in the end of the day, backing it up yung mga trapo or mga governor or mga abogado ng mga kumpanya mayayaman para yung mga makapasok sila sa government at maano nila yung private entity nila sa government. Diba? Pakinggan yung masusunod na mga kasabanatan niya ito. Kasi wala pa po talagang nagre-represent para po magkaroon ng boses ang bawat maninindang Pilipino. Kaya po nandito kami ngayon para tumayo bilang isang boses ng bawat maninindang Pilipino. Hindi lang po dito sa Manila, kundi sa buong Pilipinas po. So, ang kasama ko po ay pakinggan nyo to. Ang aming founding chairman. Nandito po sila. Kasama namin si Tita Malolipana, Sir Lawrence Pisigan at si Ma'am Cheryl. So, ayan kami. Tandaan nyo yung mga pangalan na yun. Sa tingin mo, ayun mga yun, ordinaryong tao. Ordinaryong tao lang ba sila? Na nagbe-vendor lang sila? Para makapagpagawa ng ganyan. Tapos, they gonna represent us or them as a vendor na Pilipinas. Kumakatawan kaya minsan, party list. So, nagtataka rin ako, paano... Maraming salamat po sa inyong lahat. Nagtataka rin ako paano siseryosohin talaga ang Philippine politics kung ganito rin naman ang mangyayari, di ba? Kahit sino pwedeng tumakbo, as long as Filipino ka, 2 taon ka nakatira sa Pilipinas, at kaya mo magbasa at magsulat, kaya at above 38 years old ka, 35 years old, pwede ka na tumakbo sa Senado or sa Pilipinas, sa government position. Nakakaano lang. Katanungan sa Medjanoy, no? Sige po. Magtatanong? Question please. Batak talaga si Rappler. Clarification lang, sir. Pang ilang nominee po kayo ng Diwata? Pang ilang nominee po kayo ng vendor po ba o vendors po? Vendors party list po kami. Vendors po. Hindi siya kaya i-take seriously ng mga tao eh. Bali pang-apat po ako. Pang-apat po. Opo. At kung makapasok po ang Diwata, di ba? Ang vendor, sorry. Kung makapasok po ang vendor sa Congress, ano po yung specific legislation na gustong i-push ng inyong grupo? Ayan, ang advokasya po kasi ng vendor party list ay tulungan iangat ang bawat maninindang Pilipino. So, yun po. Magtatayo kami ng kooperatiba. So, may mga question dito. Mas hindi mahirapan lumapit yung bawat maninindang Pilipino. Tapos, mayroon din kaming gagawin mga advokasya namin na yung mga vendors na kailangan natin iayos, lalo na po katulad sa akin, dati lang po ako street vendors, doon po, yun po ang isa sa mga tututukan ko din. So, pinagbabasahin niyo yung mga based on experience niya? Yung walang mga pwesto, pwede natin tulungan para magkaroon ng siyempre, life experience ni Diwata, di ba? So, ganon. Marami siya pinagdaanan. Sino ba po? So, alam mo, yung ni Diwata is tao doon, bukal sa dibdib niya eh. Alam mo, gagawin niya talaga lahat eh.
alam mong maayos siyang tao. Ang mahirap kasi diyan yung mga nakapaligid sa kanya. Yung mga nakapaligid sa kanya na pwede siya i-manipulate, yung na madali, yung, kasi syempre, utang na loob. Diba? Party list yan. Hindi lang ikaw pwede gumawa ng sa camera. Ikaw lang harap sa camera. Apat kayo. So, 3 against 1. Diba? Basta makapasok yan, tignan mo, malalaglag to si Diwata. Lalo na sa ano, hindi naman sa ano, wala siya pinag-aralan sa mga batas. O, pinasok niya yan, diba? Wala siya ka-idea sa ginawa niya. Gagawin niya. If makukuha siya. Wala na. Sa ABS-CBN po may magtatanong. Ay, magandang hapon, Diwata. Sino yung first 3 nominees ninyo? Ayan, yung first 3 nominees po namin, kasama ko sila, nandyan sila ngayon. Binanggit ko kanina, si Tita Malulipana, Sir Lawrence Pisigan, at saka si Ma'am Cheryl. So, sila po yung tatlo. Oo, bakit ikaw yung maharap pinagsalita nila ngayon? Kasi siya kilala Kasi alam ko din naman na mas marami magtatanong pag nandito para sa akin. Kaya ako yung umakyat talaga. Nag-voluntary para umakyat dito na ako na lang yung magsalita. Kasi siya ang harap, siya ginagawa mo ka. Diwata, yung vendors party list, kapag nangyari na natuloy sa Kamara, ano specifically yung gagawin mo? isusunod ng panukalang batas? Kasi marami ng batas, party list marami ng party groups, list. ang nagre-represent sa mga maralita, sa mga nahihirap na mga ang trabaho o ang kabuhayan ika nga. Ayan, ang mga batas na tulad ng sinabi ko kanina, na magkaroon, kasi di ba sa dami ng party list, pero wala pa po kasi nagre-represent ng vendor party list. Nandito kami ngayon. Lahat na lang ng party list, lahat na lang i-represent natin. From vendor party list, meron na security guard party list. Meron na ring jeepney driver pa, di ba, kay Arroyo. Ano pa ba? Sabihin natin sales lady party list. Ilagay na rin natin yun. Seaman's party list. Police party list. Lahat na lang. Sige. Vendors para magtulong-tulong kami para may angat po ang mga vendors sa buong Pilipinas. Okay. Meron po pong magtatanong. Alam mo, gusto ko yung actually yung intent ni Diwata, kasi gusto niya lang talagang tumulong, kasi gusto niya mapangat yung buhay ng mga kasama niya. Syempre, kung dito yung pinaka background ni Diwata, from man talaga siya, naghirap talaga siya. Ang mahirap na kasi dyan is mo nakapaligid sa kanya. Ginagamit lang siya talaga for manipulation para sa own political gains. Ayun lang yun. I wish is like, sana, basta, hindi naman sa taasan natin standards natin sa mga paggaganito. Kasi in the end of the mga trapo rin na sa likod niyan. Diba? Teleradyo po yan, Mr. Diwata. So, fast forward ko na, hindi ko na kaya-kayaan yan. Yan. So, yun, doon po nabuhang samahan namin. Yung founding niya. Tapos ito na yung mga... Kasi is para makatulong sa bawat manindang Pilipino. Puro na makatulong. Lahat na lang gusto tumulong. Sir, yung ano po, Tapos ito na yung mga founding father. Tingnan mo to. Siya lang si Diwata na talaga. Actually, kung titignan mo to, ito na si Diwata. Communist nga rin si Diwata in fairness Communist si Diwata. Darating yung mga kasama niya. Ito yung mga founding father na iba. Sir Diwata, thank you. Ay mga kasama niya. Sipin mo, ayan. Tandaan nyo yung tsura ng mga yan. Sa tingin mo, yung mga kasama ni Diwata, talaga ba naging vendors yan? Yung advocacy nila, na-develop ba talaga yan? I mean, sa pagsipan niya maigi. O ginagamit lang ba talaga si Diwata sa kanilang mga political gains? Diba? Kung may access na talaga sa computer ngayon, i-search ko yung mga pangalan ng mga to. Kung sino ba talaga sila. Pero I think, for my own opinion, may mga political gains to. Ginagawa ng representative si Diwata nga, kasi nga siya yung patok. Diba sa social media, alam naman Pilipino madaling mauto sa ganyan. Di na tayo nadala sa mga ganyan. Ganyang bagay-bagay. So, abangan natin. Di natin alam. Bilog ang bola. Hindi natin alam ano mangyayari sa diba? Let's find out. Susunod. Picture sila.
So let's just find out in the next few years sa mga magbobotohan. Always remember, vote wisely, and God bless Philippines. Let's hope for the best. My God.